Samantala, bukod sa mga kongresistang nakatanggap umano ng kickback, nabunyag din sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang umano'y kalakaran ng hiraman ng lisensya ng mga kontratista. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Emil, nagturuan nga ang ilang dating opisyal ng DPWH at ilang kontratista ng gobyerno sa pagpapatuloy po ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sarami po ng flood control na ibinid nila. Siya si Sally Santos, may-ari ng Sims Construction Trading. Nasa sentro ng kontrobersya, kaugnay sa ilang napaulat na ghost project sa Bulacan. Sa harap ng Senate Blue Ribbon Committee, binunyag niya ang kalakaran ng hiraman ng lisensya ng mga kontratista ng gobyerno. Siya raw ang inutusang maghanap ng kontratistang magpapahiram ng lisensya para umano sa mga proyektong gagawin ng DPWH. Ayon kay Santos, ang nag-utos umano sa kanya sina Engineer Bryce Hernandez, dating Assistant District Engineer, at Engineer JP Mendoza, dating Construction Division Chief ng Bulacan 1st District Engineering Office. Kaya naman daw kinontak niya ang Wawaw Builders na pag-aari ni Mark Arevalo para hiramin ang lisensya nito. Kaya po ako nakapaghiram ng lisensya. Nagtiwala po ako sa dalawang ito. Nagagawin po nila yung proyekto. Sino yung dalawa? Si Engineer Bryce Erickson po at si JP Mendoza. Nagpapahiram na po sila ng lisensya sa akin. So ako naman po, nagtiwala po dito sa dalawa na to na humanap po ng lisensya na gagamitin po sa mga proyekto nila. Iisipin ko po ba na isa pong opisyal ng DPWH na nire-respeto ay gagawa po ng ghost project. Bakit ikaw pong inuutusan? Ako daw po yung pwede niyo pong kausapin para manghiram. Nakikisuyo po sa akin. Siyempre po ako po, may takot din po ako. Kasi nandun po ako sa DPWH, pa-project po ako. Kung di naman din po ako susunod sa kanila, paano po ako? Ayon kay Santos, maging siya ay nagpahiram ng lisensya para sa mga proyektong sina Hernandez at Mendoza raw ang gumagawa. Ang kapalit, 2.8% ng halaga ng proyekto na pupunta sa Wawaw Builders, 3% naman sa Sims Construction. Ang bunto ng pondo na pupunta umano kay Hernandez. Pumasok lang po sa account namin, tapos po, agad din pong itinatransfer sa account ni Sally. Parang dumadaan lang po. Sa katunayan po, yung passbook ko po ay hawak nila. 2.8%, Your Honor. 2.8% sa paghiram ng inyong lisensya? Ang pagkakasabi po nila ay para daw po sa buwis. Yun nga po, Your Honor, wala po kayong magawa dahil sa takot, Your Honor, na baka kami po ay maipit po yung negosyo namin, Your Honor. Kayo ang sumasali sa bidding? Sinasabi lang po niya na salihan ko daw po yun. Salihan mo? Oo, ni Sally po. At nananalo ka? Di ko na po alam, Your Honor. Sila na po ang may po na hawak ni Your Honor. So, sino gumawa ho nitong project sa Baliwag, Bulacan? Actually po, ang gumawa po ng project ko sa Baliwag si Engineer Bryce Erickson Hernandez at saka po si JP Mendoza. Ayon kay Santos, marami silang naging transaksyon pero hindi umano niya alam na ghost project ang ilan. Sa tansya ni Santos, sa loob ng 3 taon, maaaring umabot ng 1 billion pesos ang kabuuang halaga ng lahat ng proyekto nila. Ang parte ng mga taga-DPWH, ibinibigay umano ng cash. 240 million sa isang araw. Nakapag-deliver ka? Minsan po kasi putol-putol. Minsan na 145 tapos 100. So, ibig mo sabihin, may 1 billion ba na bigay mo? Sa isang araw po? Sa 3 taon. From 2022 to 20, as we speak. Meron naman po siguro. Meron naman po. Wow. 1 billion. Pag po pinagsama-sama po, Your Honor. Nang tanungin si Hernandez, inuso niya ang dati niyang boss na si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na siyang nag-utos ng hiraman ng lisensya. Lahat po ng sinasabi nila ay inutos lang po sa akin ng aking boss, Boss Henry Alcantara. Si Alcantara rin daw ang tunay umanong tumatanggap ng pera, bagay na itinanggi nito. Ang madalas ko bigyan ng pera dyan, dali sa opisina niya, kay Engineer Bryce Erickson Hernandez. Sarami po ng flood control na ibinid nila. Lahat po na yung pinakolekta po nila. Kasi po, sila na po gumagawa ng SWA. SWA, nagpapapirma po sa project inspector. Sila na po lahat yon. Hanggang sa sasabihin na lang nila po, pumasok sa account ko. So
So, sinong binibigyan mo? Actually, hindi ko po binibigay. Kinukuha po ni Alcantara sa office ko yon. Marami po magte-testify po na noong August 3, nung sila po minumura ko, bakit may mga ganyan. Ako po ang huling pumipirma. Wala ka talagang natanggap? Yes, Your Honor. Naungkat din ang pagkakasino nila. Sabi ni Hernandez, sinasama lang umano siya ni Alcantara na magkasino gamit umano ang pera ni Alcantara. Todo tanggi rin dito si Alcantara. Natanong din ang dalawa tungkol sa paggamit ng ibang pangalan para makapagkasino. Sabi ni Hernandez, binigyan lang umano siya ng membership number at hindi raw siya gumagamit ng alias. Nauna nang umamin si Alcantara na gumamit siya ng ibang pangalan sa kasino. Pero nilabas ni Marcoleta ang lisensya umano nila mula sa Land Transportation Office na iba ang pangalan ng mga ito. Hawak namin yung certification ng Okada, ang registered name mo ron, membership mo, Marvin Santos de Guzman. Halimbawa, noong March 2025, Okada ito nanalo ka ng 6,653,500 pesos. April 1, natalo ka ng 25 million plus. May 2025, natalo ka ng 10 million. Pati si Alcantara, ito ang ginagamit niyang pangalan, Joseph Castro Villegas. LTO issued licenses cards. Your Honor, kahit kailan po, wala po akong lisensyang ganyan. Hindi po ako naglaro ng pera ko dito. Ano, kanino pera? Pera gobyerno? Hindi po, pera po ng boss ko. Sino boss mo? Si D. Henry Alcantara po. Kung pera ko po yung ba't ko po pahiram sa kanya, pagagamit ko po sa kanya. Matapos ito, na-cite in contempt si Hernandez na ngayon nakakulong na sa Senado. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Bago matapos ang pagdinig, nabaling muli ang tanong kay Curly Diskaya. Ayon kay Curly, marami siyang tinext na mambabatas at taga DPWH para subukan umano kung malalapitan ang mga ito sa oras ng pangangailangan matapos umano silang gamitin ng mga ito. Humihiram ka ng pera dahil wala ka na raw kapera-pera, na-freeze na raw yung pera sa bangko at kailangan mo ng pambayad ng abogado. Correct? Yes po, Your Honor. Pero hindi mo pinapasoli kung ano yung dapat isoli. Hindi po. Bali, utang po ang dating ng tema ng dating ko, pero pinasasauli ko po yung mga kinuha nila sa akin. You want me to read the text that you forwarded to one of the officials of the DPWH? Gusto ko lang pong malaman sa kanila na kahit isa po sa kanila ay walang tumutulong sa amin ngayon at kami po ay kinukutya ng buong publiko. Kaya tinesting ko lang po sila kung maaasahan po ba sila. Dahil nung panahon po na ginagamit nila kami, ay patuloy po kaming bigay ng bigay po sa kanila. Nandito ba yung kupar ko kanina? Let's go down muna dito. Emil, inutos na ng DOTR sa LTO na ipatawag ito sina Hernandez at Alcantara dahil sa umunay paggamit ng peking driver's license. Emil? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.